Minamahal ko mga kapatid kay Kristo, magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Una sa lahat, nais ko magpasalamat kina Sister Mina at Sister Baba, ating mga Korean sisters na chaplains ng mission station na ito sa Julian Felipe sa paganyaya sa akin muli pilay sa ating homily ngayong umaga ay yung linyang sinabi ni Jesus, kung iniibig niyo ako, tutuparin niyo ang aking mga kautusan. Tayong mga tao, mahilig tayo sa mga kautusan. Minsan may bisita ako na isang kaibigan galing sa Belgium at ako yung nagdadrive nung sasakyan at napadaan kami sa isang iskinita at may nakita siya sa may pader na nakasulat na kautusan. Nakasulat, bawal umihi dito. Tinanong niya ako, ang sabi niya, what is written on that wall? Parang nahihiya ako na i-translate, you know. So binulungan ko siya, well, it says people are not supposed to urinate there. Sabi niya, but why will they urinate there? Well, you know, sometimes some people are hard-headed. Yeah. Okay. Aba, the following day, we passed by the same place. Dumaan kami ulit doon. Merong another na nakasulat, bawal dumumi dito. So, dalawa na yung batas. Bawal umihi, bawal dumumi. Pinatranslate na naman, don't ask anymore, sabi ko. It was so embarrassing, no? Tapos nung pangatlong araw, nadagdagan pa. Siguro, naiinis yung nagsulat, no? Siguro sinulat niya, bawal umihi dito, at yung nakakita, sabi, umihi lang ang bawal. Iba yung ginawa niya, no? Tapos yung sumunod na araw, nakita nila, ang bawal lang ay umihi at dumumi, abay nagtapon ng basura. Kaya nadagdagan pa ng bawal magtapon ng basura dito. Ay nako, kapag ang tao talaga matigas ang ulo, dadami ang batas. Ganyan din nung kapanahunan ng Panginoong Hesukristo. Ang 10 utos naging ilang libong utos. Sangkaterbang mga iba't ibang mga regulasyon. At ito yung gusto kong pagnilayan natin, no? Meron ba sa inyo na nakakaalala noong lumang version ng Panatang Makabayan? Kayo bang mga bata o kabataan sa eskwelahan, nire-recite pa rin ninyo ang Panatang Makabayan? Alam ba ninyo? Okay. Panunumpa sa watawat, no? Yung sa amin, yung old version ang natutunan namin. Ganito, nakaganyan pa kami, Panatang Makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungan upang maging malakas, maligaya, at kapaki-pakinabang. Very good, alam ninyo. No? Memorize ninyo. Tapos, may second part pa yung panata. Ang simula niya, bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan na masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag-iimbot at buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. Galing. Memorize talaga niyo. Pero minsan, parang yung dulo nagiging sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa isip, sa isip,
Parang hindi natatranslate sa gawa, no? Napansin ba nyo na ang ating panatang makabayan ay hindi naman nagsisimula sa mga batas at tungkulin na dapat nating sundin bilang mga mamamayan. Secondary lang ang batas. Ang batas nasa second part ng panata. Kasi nagsisimula yung panata sa pag-ibig. Sa pag-ibig. Panatang makabayan, ano nga siya? Iniibig ko ang Pilipinas. Ayun siya. Doon nagsisimula ang kautusan sa pag-ibig. At sinasabi niya kung bakit niya iniibig ang kanyang bayan. Ang sabi, dahil dito ako sinilang, dahil tahanan ito ng aking lahi, dahil kinukupkup niya ako at tinutulungan, dahil sa kanya ako'y naging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Kaya iniibig ko ang aking bayan. At sa second part pa lang papasok yung tungkol sa batas, kautusan, pagsunod sa mga tungkulin. At gagawin ko ito bilang ganti. Bilang ganti o parang bilang sukli. Susunod ako sa batas, hindi naman dahil kailangan kong gawin o hindi dahil obligado ako o hindi dahil natatakot ako, kundi dahil mahal ko ang bayan ko. Yun pala siya. Kaya pala hindi natin maipatupad ang maraming mga batas natin. Kasi walang pundasyon. Para kang gumawa ng bahay na walang pundasyon. Kapag dumating ang bagyo't unos, wasak yan. Kasi walang matibay na kinatatayuan. Ang matibay na dapat maging pundasyon ng batas o ng kautusan ay pag-ibig. Kaya sinasabi ng Panginoon sa gospel reading na narinig natin ngayon, ang sabi niya, kung iniibig niyo ko, tutuparin ninyo ang aking mga kautusan. Para na rin niyang sinabing, kung hindi niyo ko mahal, talagang hindi niyo tutuparin ang aking mga kautusan. At hindi naman niya ipipilit ang mga ito. Kung walang pagmamahal, walang kwenta ang kautusan. Kaya nga, alam nyo, madalas kong tawagin yung 10 Commandments, no? Commandments. Mas gusto kong tawagin sa English na 10 Commitments. Sa Tagalog, mas gusto kong tawagin 10 kasunduan kaysa 10 kautusan. Kasi kapag tinawag mo lang yung kautusan, parang obligado kang sumunod. Ganon, no? At takot kang maparusahan kung hindi ka susunod. Kaya meron tayong mga alagad ng batas di ba? Para bang kailangan may bantay, kailangan may CCTV, kailangan may panakot. Kasi baka lumabag sila ng batas. Pero pwede bang mangyari na susunod ka sa batas kahit walang bantay, kahit walang pulis, kahit walang CCTV? Oo naman. Walang pinagkaiba yan sa utos ng parents, di ba? Pag maliit pa tayo, siguro susunod tayo kasi natatakot tayo na maparusahan. Pero kung mahal mo talaga ang parents mo, susunod ka sa utos nila. Hindi dahil takot ka, kundi dahil love mo sila. At yung patunay na yung bata, nagmamature na siya, ay yung kahit wala yung parents o walang nagbabantay, gagawa pa rin sila nung dapat gawin. Hindi ba maganda yon? Yung kusang loob. Yun ang tinatawag ko na kasunduan. Walang kwenta ang kautusan kung walang kasunduan. Ang kasunduan ay relasyon. Kaya naman kayo nandito, hindi dahil obligado kayong magsimba.
Kung kayo'y nandito dahil obligasyon nyo lang magsimba bilang Katoliko, napakababaw pa na motibasyon nun. Ako nga, alam nyo ho, parang nadidisappoint ako kapag may mga taong masyadong takot sa Diyos. Alam ko naman ang ibig sabihin ng Pilipino pag sinabi nating matakot ka sa Diyos. Para sa atin talaga namang value yung takot sa Diyos. Pero alam natin, ang ibig sabihin natin ng takot doon ay paggalang, di ba? Hindi yung pagkahindik. Kahit sa English, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kung minsan yung fear of the Lord, tinatranslate yun as the love of the Lord is the beginning of wisdom. Hindi yung fear in the fear in the sense of horror. Yung terrified ka sa Diyos. Kasi kung sumusunod tayo dahil takot lang tayo sa Diyos, baka hindi pa talaga natin nakikilala ang Diyos. Napakababaw pa ng motibasyon ng tao kung takot pa rin ang pinagmumulan. Ang sabi sa kasulatan, sinabi ni St. John sa kanyang first letter, ang sabi niya, walang takot sa tunay na pag-ibig. Because perfect love casts out all fears. Perfect love casts out all fears. So, yun lang naman ho ang punto ko sa araw na ito. Na tayo ay nagkatipon para sa misang ito. Na ginugunita rin natin ang kapistahan ng Our Lady of Fatima bilang isang mission station. Sa araw na ito, nais kong ipaalala sa inyo na kaya kayo narito dahil mahal nyo ang Diyos. Amen ba doon? At dahil mahal nyo ang Diyos, kayo'y natututong magmahal sa isa't isa. Amen ba doon? Iyon ang pundasyon ng tunay na kautusan. At makikita ninyo kung papaano mamumukadkad at uunlad ang ugnayan, relasyon ng mga magkakapitbahay, magkakasambahay, magpapamilya, at lahat ng tao, no? Ganyan din sa lipunan. Ang kabaliktaran ay kapag ang namayani pagkatakot, ayan, ang resulta niyan, digmaan. Kapag wala na tayong tiwala sa isa't isa, at nakikita natin, lalo na ngayon, hindi pa talaga na-resolve ng husto yung gyera sa Middle East na naging sanhi ng matinding krisis na kinakaharap natin sa ekonomiya ng ating bansa. Ang pinagmumulan, punot dulo nito ay kawalan ng tiwala. Matinding pagkatakot sa isa't isa. Para bang kailangan pang takutin ang iba, ang kapwa. At parati, para bang defensive. Kapag masyadong defensive ang tao, nako, mag-aarmas yan. At kawawa ang mga bansa kapag ang budget nila ay gagastosing pambili ng armas kesa sa lusugan, sa edukasyon, at mas mga basic na pangangailangan ng lipunan. Dahil nawalan ng tiwala o nawalan ng tunay na relasyon ang mga tao sa isa't isa. Mga kapatid, sana sa ating pagtitipon na ito, pagtanggap sa salita ng Diyos at pagtanggap sa Eucharistia, sana baguhin tayo ng tinatanggap natin upang makahawig natin si Kristo at maging tunay tayo na saksi dito sa mundo na walang ibang batayan ang kautusan kundi ang pag-ibig, ang kasunduan, at ang kusang loob na pagtugon sa Diyos na lubos na nagmahal sa atin. Amen.